Speaking, mga kababayan, according sa Malacanang, yung Police LA report edited ayon sa Malacanang about Tantocos death at magkahiwalay naman daw nagkahiwalay naman daw ang kwarto ni Lisa at ni Tantoco nung time na yon. Ito mga DDS, lagi nilang ipinakalat to. Sangkot daw, yung police report daw, nandun. Tapos, actually, mga kababayan, tsamba daw na naglabas ng police report ang LA, no, ang Amerika, ng pagkamatay ni Tantoco na overdose daw sa cocaine at tsempo naman na bakit daw inimbitahan si PBBM ni Donald Trump sa Amerika. Ito yung kwento ngayon, mga kababayan. Ito yung kwento ngayon. Totoo daw na si First Lady Lisa Araneta Marcos na dawit doon sa pagkamatay ni Tantoco. Bakit? Bakit daw ipapatawag si PBBM ni Donald Trump sa Amerika? Kung walang isyong ganyan. Ito abangan natin. Pagpunta ni PBBM sa Amerika, yan daw ang rason kung bakit ipinatawag si PBBM ni Donald Trump dahil daw sa asawa niyang si Lisa. Ngayon, pag uwi ni PBBM galing Amerika, pag hindi isabi ni PBBM yan na dahil kay Lisa, sus Mariusep, fake news na naman ang mga DDS. So ito mga kababayan, pakinggan ninyo ang sabi ng Malacanang patungkol sa Tantocos na sangkot daw si First Lady dito. Ito mga kababayan. Easy 5-star hotel. May ads lang. Book your next trip anywhere in the world. Sabi niya, huli ka na sa balita, fake yung police report. Hindi naman ako nagbabalita dito, hindi ba ako reporter, nagre-react lang po ako. Amin Delphine, with all the respect to you, hindi po ako nagbabalita, nagre-react po ako. Bakit? Sinabi ko ba na news outlet ito? Vlogger po ako, hindi po ito balita. Nagre-react lang. Politics issue po ito. Wala akong pakialam kahit isang buwan nang nakalipas yung balita na yan. Kasi ultimo nga ang Malacanang, hindi nga nila mapatunayan. Bakit? Napatunayan ba sa Malacanang? Napatunayan ba ng mga DDS? Wala akong pakialam kung sabihin mo huli na ako sa balita. Malacanang nga hindi na napatunayan na fake Bakit? May nilabas bang Malacanang na fake? Salita lang, pero walang papel. Walang formal. Ang DDS ganun rin. Totoo daw. Wala namang papel. Share lang ni ganito. Share lang ni ganyan. Kaya wala akong pakialam. Diyos mio Marimar. Kung nauna man ngayang mga balita na yun, nahuli ako. Bakit? May naipakita ba ang Malacanang na fake? Wala. Bakit? May naipakita ba ang mga DDS? Kung kanino galing? Share lang din ang kapwa nila DDS. Wala akong pake kung sinong nauna huli. Ito. The hot selling products are available. Meron na police report nga. Ngayon, Amin Delphine. Saan nga yung police report na yan? Anong link? I-share mo dyan para mabuksan ko. Anong police report nga yan? Kasi kung sinabi mong police report galing Amerika, maskin Malacanang, hindi nga nilabas Nag-post na ba ang Office of the President about sa link? Kung may link ba? Anong link yan para mabuksan natin? Baka link galing lang ng DDS yan. Diyos mio Marimar. Malacanang nga. Tagal ako. Kahapon pa ako nag-antay. Wala ngang pinupost. May pinupost ba? Di sana nag-live na si Atty. Claire Castro. Pinakita na. Asan yung police report na yan? Diba? Walang link, picture lang. Mahirap yan, Ma'am KHA. Diba? Galing ABS-CBN. Naku, Ma'am Marites Musni. Binura nga ng GMA yung balita nila Naku, hindi ako basta-basta maniwala hanggat hindi ko nakikita. Police report na natsugi. Meron. Yung natsugi. Pero yung police report na kasama si First Lady, wala. Ang GMA nga, binura nila. Nagkamali silang balita. Wala pa daw komento ang Malacanang. Malacanang nga, wala ngang nilabas kasi wala naman talagang police report. At saka higit sa lahat mga kababayan, hindi na po yan trabaho ng Malacanang
yung patungkol dyan, nasagutin nila yung issue ni First Lady kasi si First Lady is not part of the government. She is only a wife. Yeah? She is only a wife of the president but she is no longer part of the government. Kaya walang karapatan na sagutin ni Atty. Claire Castro yan or sino mang miyembro ng gabinete na sasagot dyan. Dapat ang sumagot dyan si Lisa Marcos lang. Bakit? Si Lisa is not part of the government. Mamaya, pag-usapan natin yan. Yeah? Eto. Available on Alibaba. Come Yeah. and purchase now. Pineke at dinoktor umano ang police report. Narinig nyo, sabi ni Mel Chanco, pineke at dinoktor di umano. So di umano ibig sabihin allegedly. Yeah? Pineke at dinoktor di umano. Ibig sabihin wala siyang sure. Yeah? Kaya nga ako, wala akong pakialam kung sinong nauna sa balita dyan o nahuli man ako, 1 year na nangyari yan. Kasi ultimo ang GMA News, pineke or tawag doon di umano. Yeah? Diyos me, ulitin ko ha. Pakinggan niyo, sabi ni Mel Chanco. Pineke at dinoktor umano ang police report. Pineke at dinoktor umano. Ayun. Post ni Atty. Claire kanina, compare yung galing sa US versus sa post ng DDS. Kaya nga, Marites Mosne, kaya nga sabi ko, nako, kahit nga ang news dito, di umano. Ibig sabihin ng di umano, walang kasiguraduhan. Di ba? Yan si Bobby Tinglaw, hayaan nyo na yan. Panot na yan eh. Ito. Para pagmukhaing may kaugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles sa California noong Marso. Iginiit niya ng Malacanang at sinabing gawa-gawa ito para siraan ang unang ginang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Amy Marcos na linawin ang umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadata ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, actually nasib ko kaganina yung police report. Binasa ko doon. Wala namang nakalagay na cocaine overdose. Ang nakalagay doon na trigger lang, parang may parte ng katawan ni Tantoco na parang kumbaga sa wirings yan sa computer or sa parte ng mga appliances, mayroong wire na nakabit sa hindi dapat niya kabitan. Kaya nag-spark at nag-collapse yung system. Parang ganon. So, hindi po siya sinabi doon na gumamit ng sobra-sobrang gamit kaya na-overdose. Walang ganon. Ang nakalagay lang doon is merong nakapag-trigger na merong isang substance, no, na nagamit at na-trigger yung naturang katawan ni Tantoco. Hindi naman sinabi doon na overdose. Kasi pag sinabi nating overdose, no, kapag nag-take tayo ng vitamins, di ba dapat 1.5 ml lang. Halimbawa sa aso, painumin mo ng vitamins to 1.5 ml once a week. Ngayon, pag ginawa mo yung 3 ml, ibig sabihin, yung aso,
hyper yun. Kahit nakahalhal na siya, hinihingal na, hyper pa rin. Kasi bakit? Overdose ang gamit. Minsan, mamamatay. Puputok ang ugat sa puso. Yun ang ibig sabihin ng overdose. Pero ang nakalagay doon sa medico-legal, merong isang bagay lang na nakapag-trigger. Na merong isang cocaine substance na nakatrigger. Pero hindi po nakalagay doon na overdose siya. Walang overdose nakalagay. DDS lang ang gumawa niyan. Hanapin ninyo police report. Kung may lumabas ba doon ang kamatay ni Tantoco overdose. Wala. Kasi kahit nga sa Billionaire News ang nakalagay, ikinamatay di umano ni Rustans Tantoco overdose. Rising intonation. Ibig sabihin, may pagtatanong. Di ba? Pag sinabi mo, nadapa? Nadapa? May rising intonation and falling intonation. Ako, tuturuan ko kayo mga DDS ha. Alam ko, hindi nyo alam yan. Pag part ng Dewey Decimal System sa subject na English, hindi nyo afford yan. Hindi nyo kaya yan. Bakit? Kasi bobo nga kayo. Pag sinabi mong nadapa, may pagkadapa or nadadapa. Mga ganon. Rising and falling intonation ang tawag dyan. So, ibig sabihin, may pagtatanong. Sa madaling salita, may doubt. Nagdadalawang isip. Kaya nga kay Mel Chanco, edited, di umano. Di ba? Minanipulate, di umano. Kasi wala silang sure. Di ba? Yun ang katotohanan. Tsaka sa totoo lang mga kababayan, simple lang. Sa Amerika, kaya nga si Jessica Soho, di umano. Diba? Kaya lagi siyang nagtatanong, di umano, kasi kadalasan sa content ni Jessica Soho, may aswang nang babalabag sa taas ng bubong, di umano. Kasi pagkatapos ng show niya, pagkatapos ng vlog niya, walang aswang. Bakit? It's only a prank. Ganon yan. Kaya kadalasan, meron di umanong aswang nang bubulabog sa may Cavite, buntis, inatake, di umano. Tapos ending, pagkatapos ng vlog ni Jessica Soho, asan yung aswang? Asan yung buntis? Asan yung inatake? Wala. Di umano, namataan ang isang malawak na syudad sa kalagitnaan na tinawag na Biringan. Ending, walang biringan. Kasi just and only an imagination. Parang ganun. Di ba? Aswang, di umano. Nambubulabog, lumipad ang aming team. Ngayon, ito, gusto kong i-correct mga kababayan, yung mga bobo na mga DDS. Ito sa Amerika, kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka ka-impluensya, walang exempted sa batas. Lalo ang pinag-usapan ay prohibited chemical substance. Shabu, marijuana, cocaine, ecstasy. Yang mga substance na yan, pinagbabawal, prohibited substance yan. Sa tingin nyo, kung si First Lady Lisa Araneta Marcos ay sangkot sa pagkamatay ni Tantoco at ang resulta ay drug overdose or cocaine overdose, sa tingin ninyo si Lisa Marcos makauwi, hindi ikulong doon? Tanong ko lang, si Donald Trump nga, nang hindi pa presidente, kinasuhan nga na bilyonaryo. Nakita nyo si Donald Trump? Iniimbestigahan, kinasuhan, muntik nang hindi maging presidente yan. Butit nanalo. Sa Amerika, walang exempted doon. Kahit pa powerful ka doon, kahit pa direktor ka, kahit gaano ka kayaman, kahit sikat na sikat kang artista. Yun ngang artista sa Pirates of the Caribbean nakasuhan nga Diba? Si Donald Trump na napakadaming kaso. Si First Lady Lisa pa kaya? Sa tingin nyo, kung sangkot si Lisa doon sa pagkamatay ni Tantoco dahil sa drug overdose na, cocaine yan, sa tingin nyo, makauwi pa si Lisa? Hindi makauwi yan. Di ba? Continue natin, mga kababayan. Akala siguro nila, sa Amerika ay kaya-kaya ni Lisa yung ganyan.
Sa Pilipinas lang yung ganyan na pwede nating i-house arrest. Yeah? Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang. Sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Hindi kasama sa official entourage. So, ibig sabihin, asawa lang ni Tantoco. Si Tantoco may sariling flight, may sariling eroplano. Kasi ang asawa ni Tantoco, ni Paulo Tantoco, yung asawa niya is part ni First Lady Lisa. No? Isa siyang executive, I don't know kung anong part ng work niya. So, magkahiwalay sila. May sariling flight si Tantoco, ang asawa niya sabay sa dito sa government. 'Di ba? So, magkahiwalay din ang kwarto ni Tantoco at magkahiwalay ang kwarto ni First Lady Lisa. So, paano na magkahiwalay ang building or hotel? So, paano nangyari na namatay si Tantoco, nandun si Lisa? So, ibig sabihin pala, si Antoinette Gozon, isa sa miyembro or stakeholder ba ng GMA Group of Companies, kasali din pala doon. Si Kaladkarin, kasali din ba? Si Antoinette Gozon? Kasi nandun kasama eh. Andun si Chis Escudero. Nandun si Jinggoy Estrada. So, ibig sabihin, kasali din ba sila? Di ba? Vice President ng GMA. Di ba? Si Antoinette Guzon ba yan? So, ibig sabihin, sangkot din pala yun. Hindi sila magkapareho ng hotel. At higit sa lahat, una, si Lisang umuwi. Naiwan sila Tantoco doon. Tapos, nung namatay si Tantoco, kasalanan ni Lisa. Saan yung mga utak ninyo? So, ibig sabihin pala, ganito ang mangyari. Kung ngayong oras na to, mamatay si Digong sa loob ng kulungan sa ICC, sangkot si Hanilet. Bakit? Kasi doon si Hanilet eh. So, ibig sabihin pala, kung mamatay si Digong ngayon, ura-urada, alam agad ni Sara. Kasi nandun si Sara sa dahig. Ang problema, makapagtagal bang stay si Sara sa loob ng kulungan? Ganun lang, mga DDS, tandaan ninyo. Tandaan ninyo, mga DDS. Ibig sabihin ba, kung ngayon si Digong mamatay ura-urada, sabihin natin namatay kasi lumabas yung mga tapeworm at bulati sa katawan niya kay sobrang payat. So, alam agad ni Sara? Ang tanong ngayon, si Sara ba doon nagstay sa kulungan ni Digong? Or isang oras lang makakalabas agad? Di ba? Sa dami-daming politician at sa dinami-daming artista doon, mga malalaking tao, si Lisa lang ang pinag-initan ninyo. Nasaan si Chis? Nasaan si Jinggoy? Nasaan si Hozon, yung Vice President ng GMA Network? O asan si Kaladkarin? Yung transgender. Di ba? Kasi kung ganun lang din pala pagkapatay ni Tantoco, sangkot si Lisa. So pag namatay pala si Digong ngayon, ura-urada, sangkot din si Sara at si Amy kasi nandun sila eh. Ang tanong ngayon, nagtagal ba si Amy at si Sara doon? Pareho ba sila na nasa loob ng detention center? Hindi nga makapasok si Amy? At ito pa, mga kababayan, lalong-lalo sa mga bobong DDS, gaano ba kaimportante si Paulo Tantoco para puntahan ni Lisa? Kung uunahin ni Lisa ang pupuntahan doon, di si Anthony Tuso na lang kasi mas bilyonaryo pa kay Tantoco yun. GMA Vice President yun. Meron pa mga celebrity doon, may mga Hollywood celebrity pa. Tapos uunahin pa ni Lisa si Tantoco? Bakit? Diba? At saka napaka-imposible naman si Lisa pupunta sa isang kwarto. Asan yung mga bodyguard doon, mga security? Siyempre, kung nandun si Lisa, nandun din yung bodyguard. Diba? Diyos ko, puro kay Lisa. Kumusta man si Chis Escudero at si Jinggoy Estrada? So, napaka-imposible naman. Nandun yung asawa ni Paulo Tantoco, tapos si Lisa ang kasama. Ano yun? Nagtsuktsakan sila? Diba? Sa dinami-daming kasama nila Lisa, si Paulo Tantoco lang talaga at si Lisa ang nandoon. Ano yung asawa ni Lisa? Anong ginagawa ni Chis Escudero at ni Jinggoy? Andun yung mga yung mga network owner, mga vice president at CEO. Andoon, mga artista. Ano yun, nagtsuktsak sila lang dalawa? Ano yun? Private session? Nag-hit-hit sila? Ganun ang gusto nyong parating? So ngayon pala, pag namatay si Digong, sabot si Aimee kasi nandun si Aimee. Ano yun, sinakal ni Aimee sa loob si Digong? Tapos pag tinanong namatay si Digong sa oras na to, sinakal ni Aimee kasi nandun si Aimee. Ang problema, nakapasok ba si Aimee sa kulungan? Di ba hindi rin?
Ganun lang yan eh. Kung ura-urada palang mamatay si Digong, tapos nandun si Aimee, ang mapagbintangan natin si Aimee. Bakit? Andun si Aimee, tapos namatay si Digong. Anong ginawa ni Aimee? Sinakal, tinusok sa baba, dinaganan, gamit baba. Dito sa dibdib inipit niya gamit baba, ganon. Binaba niya, ganyan, para hindi makahinga si Digong, para matapos na, para ikrimit na. Aba, di ba? Yan ang hirap sa inyo. Porkit kasama, sangkot na. Kung paano kung mamatay ngayon si Digong nandun si Aimee? Sinong pagbintangan niya? Si Aimee. Sinaksak sa baba. No, or di kaya dinaganan ni Harry Roque. O di kaya sinakal ni Hanilet kasi nabuisit siya. Kasi may 30 na girlfriend at nalaman niya nandun si Alputera. Di ba? Yan ang isipin ninyo. Paano kung namatay nga si Digong ngayon, ura-urada, nandun si Hanilet, nandun si Aimee, nandun si Sara. So, ibig sabihin, sangkot si Sara, si Hanilet at si Aimee doon. Anong ginawa ni Sara doon? Sinuntok-suntok na si Digong? Binaba-baba ni Aimee, dinigan na ng baba, sinakal ni Hanilet? Di ba, mga DDS? Ang galing nyo gumawa ng kwento. Pag kayo gawa ng kwento, magagagalaiti na naman kayo. Di poga. Purkit kasama. Paano kung ako ngayon si Kent? Kasama ko si Atty. Claire Castro, natae ako. Pagbintangan ko si Atty. Claire, natae ako nung ginawa ni Atty. Claire sa akin. Sinuntok ako bigla. Sinikmurahan, kaya ako naigit. Ganun ba? Ang tatanga nito mga DDS, no? Ang sarap din yung painumin ng Sunrocks. Yung regular flavor. Di ba? Ito na, mga kababayan. Bukod dyan,